So, hello. I would like to greet everyone a lovely Thursday. And welcome to our second day on school rollout on the online coaching on the different application software for the digitization of instructional resources. So welcome sa second day po natin. And before we start, may I request everyone to please turn off their microphone for our national anthem to be followed by the doxology and the SDO1 Pangasinan hymn. Wait. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sayang magiging sa sinamagan, anak ng puso sa titiwal buhay. Lumang pinirang kuya ang pag-ibig sa manluluto. Sa katapunog sa there's a struggle that is fought to welcome, to be able to be. Today, when all life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call us families.
hands as one. Come show God's children to one. We call all families. Share the treasure that's in your hands. What can save us? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Our fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, remain. Life begins and ends in God's grace. Calling all families, make it happen. Only selfless love. Like a holy family, with Jesus, Joseph, and Mary. Home is where true love begins. Love rejoices. Praises. We call all families. Rise and raise your hands as one. Come show the love of God's children into one. We call all families. Share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Selfless love. Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Our fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling for families, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen. Only selfless one from God's kingdom makes us all proud to be wrong. Bring the finger and seize her stand. Bring power our dearest man. In our heart is God and night. Make our children's future bright. Together for the dreams we find. As it goes into God's cold tide, still one for passing God, still one, you are the one. And for every child's journey, eternal life yesterday, and graceful eternity, perfect to will and harmony. Honesty and sincerity, servant pride and unity. Still one but God's enough, of His service as its finest, right there to bring out the best, and stand out among the rest. Share kindness for the nature. Let our children be
And graceful to divinity, work with goodwill and harmony. Honesty and sincerity, servant pride and unity. There's still one from passing on. There's still one, you are the one. And core of every child's journey, maker of bright destiny. And graceful to infinity, work with goodwill and harmony. Honesty and sincerity, servant pride and unity. Hello? Hello? Okay na? Okay na po. Okay na. Okay, so Yes. again, have a blessed and good morning to all my fellow teachers. Good morning. And welcome to our second day on school rollout on the online coaching on the different application software for the digitation of instructional resources. So, I hope good morning po sa inyong lahat. This is another webinar full of learning and new experiences with, of course, the IBA ES Technical Group headed by our ever supportive and highly esteemed principal, Madam Virginia V. Junio. Bagamat wala sila dito, I'm sure full support sila sa webinar na ito. And with Madam Jubilin Ferrer, Madam Lenny Lopez, and of course, to our presenters for today's topic, Kotobi, Madam Hasmin Peralta, and Madam Melanie Meneses. So, yesterday, we learned a lot about the OBS or yung tinatawag nating Open Broadcaster Software. Na kung saan medyo nalito-lito tayo ng konti, pero kaya at kinakaya naman. Dahil nandyan ang ating napakagaling at napaka-patient na presenter kahapon. Walang iba, si Madam Lenny Lopez. So kahapon, napag-aralan natin yung kung paano mag-install ng OBS and na-familiarize tayo doon sa different parts ng OBS at natutunan na rin natin gumawa ng sarili nating OBS. And this time, may bago ulit tayong matututunan with our lecturer for today na yung tinatawag na Kotobi. And of course, whether we like it or not, alam natin na part na ito ng ating buhay ngayon na yung bang tinatawag na new normal. So, pwede natin itong gamitin sa ating pagtuturo ngayon.
Okay, sa ating sitwasyon. So, let's learn about the Kotobi reader and Kotobi author to be presented by Madam Hasmin Peralta and Madam Melanie Kabigen. Okay? So, eto na sila. Okay, so sino? Madam Melanie, ikaw na muna? Okay. Okay, so Madam Hasmin. may we have Right po. Madam Hasmin Peralta for Kotobi. First part. Wait. Wait lang si Madam Okay. Lenny. Then yung 222. Mong wala sikat impasang nagpimpasa sikat po. Ninyo yung aking presentation. Yung presentation ni Wait lang. Dabas niya na po. Oh, nakita niyo. Meron po. Okay, na-screen na namin. Yes. Okay. Okay po. Sige, ma'am. Go on. Wala pa yung PPT. Meron na po. Hindi Po, pa siya ma'am, naka-open. Display na po. Hindi ko makita eh. Sige. Umpisa. Okay. Display Andyan na na. po, ma'am. Sige. Okay. Good morning. Okay na po. Nakita mo. Okay, sige po. Okay, nakita ko na. Sige. Okay, good morning everybody. Ngayong araw na po ito, kami ni Ma'am Melanie Kabigen ay magpe-present po sa inyo ng tungkol sa Kotobi. Pero bago natin umpisa yung hands-on natin, magkakaroon muna tayo ng PowerPoint presentation about Kotobi po. Ma'am Len, paki. Next po. Okay, meron po tayong objectives po sa Kotobi. Kailangan po nating mayroong tayong 5 po na nandyan, kung makikita ninyo sa inyong mga screen. Number 1 is understand what is Kotobi. Download and install Kotobi Author and Kotobi Reader. Alam kong na-download nyo na po yung ng mga kasama natin. Number 3 is configure device to run Kotobi. Number 4, familiarize on the different parts of the Kotobi. And last one, create an output using Kotobi. Yan po yung isasubmit po ninyo na ginawa po ninyo ng inyo. Next po. Next po. Madam. Next po. Madam Len, next po. Okay, nandyan na po yung what is Kotobi? Kotobi is an ebook authoring and publishing suite sponsored by UNDP. They have a 4 main products that complement with each other. These are tools that Kotobi Author create interactive ebook with this award-winning ebook creator and editor, export to web, desktop, and mobile in more than 10 different formats po. Yan po yung tinatawag nating Kotobi. Next, Madam Len. Next, please. Naririnig niyo po ako? Next, please. Okay, how to use Kotobi po. Number 1, begin your project. Then next, start writing. Add media and interactive content. Number 4, manage your chapters. Number 5, preview your chapters anytime. Number 6, customize your new app interface. Number 7, customize your new app features. And last one,
view and test the app with device and platform emulations. Next po. Last na po yun, Ate Yun na po yun. Sige po. Punta na po tayo ngayon doon sa ating PowerPoint na isa po, yun yung hands-on po na natin. Dahan-dahanin po natin yan kasi medyo mahirap ng konti. Kaya kailangan nyo po munang mag-open ng inyong Kutobi Author. Mel, yung PowerPoint, Mel. Melay. Yung yung PowerPoint na, presenting. Melanie. Melay. Nasaan na? Mel. Okay po, wait lang po. Okay. Sige, Kasi nandito ako, wala akong mahawakan ng computer. So, nakikita nyo na po ba? Si Madam Lenny presenting. Presenting po, Ate. Presenting para si Madam Len. No. Sige po, Madam Elay. Cancel ko na po yung presentation ko. Asa yung presentation mo eh. Okay na po. Sige na. Okay, sige. Madam Elay, pwede na po kayo mag-present. Okay. Wait lang. Cancel mo ng video. So, yung how to, Ate Min, ikaw na. Sige. Nasaan? Wala akong makita. Ikaw ang nakikita ko eh. Okay. Wala akong makitang video. Open ko yung ginawa kong module 1, Filipino. Sige. Kasi science yung ginawa ko. Nasa pulong pa lang daw yung ko. Medyo mabagal po. Kanina na open. Wala ka naman, te. Saglit lang po, ha? Ayan. Pwede ka na mag-start din. Saan na? Okay na. Okay, yan. Open nyo muna mga kapatid yung Kutobi po ninyo. Kapag ma-open po ninyo yon, antayin po lang natin. Medyo mabagal ng konti. Naka-open na ba kayo ng mga Kutobi ninyo, mga kapatid? Press 1 lang po pag naka-open na po kayo. Okay, marami na.
Medyo mabagal yung laptop na gamit namin. Kasi obsolete na po, kailangan na pong palitan. Pasensya na po, wait lang po. Okay, yan. First, bago po yan, mag-new muna tayo. New. Ayan. Mag-new muna tayo, okay? Yan, inyo muna, kapatid. Yan yung Kotobi author. O, nasan na? Open mo na, kapatid. Tanggalin ko muna po si Eden. Oo, sige, ding. Okay. Okay, marami nang naka-open. Pwede rin yan, sa inyo ka lang. Okay. Saglit lang. Ito na. Okay, nasa nyo na. Okay. Nyo na? Okay, nandyan na tayo sa new. Meron kayo nakikitang Ayan, dalawang okay. nandyan, ano? Okay, yung dalawang dyan, yung nasa right po, tsaka yung nasa left na parang may box po dyan. Yung pipiliin po ninyong i-click ninyo is yung nasa left side po. Left side, kapatid. Left side, hindi yung right side. O, left side, okay. Yan ang i-click nyo palagi po pag gagawa po kayo. Naintindihan ninyo? Jasmine. Okay. Madam Jasmine. Yes. Mas ano po natin yung reflowable para ma-customize na Reflowable. mas maano po natin kasi pag fix na po, yun kung ano yung Yes. size na nilagay niyo po yun, reflowable. Left yan, di ba? Left. Kung sa left yung pinapaklik ko sa'yo, di ba? I'm just saying left side. Okay. Pag nasa left side na po kayo, makikita po ninyo na meron dyang book title, di ba? Nandyan po sa taas yung book title. Mga kapatid, nakikita nyo po yon? Type 1 po. Oo. Nakikita po ninyo yon? Yan sa book title po. Sa taas po. Sa left side po siya. Nasa left side, book author, tapos merong untitled book. Nandyan po yon. Nakikita nyo po yon. Yung tinuturo ng cursor ni Melay po. Nakikita nyo na po? Okay. Pag nandun na po kayo doon muna sa untitled book, doon po yung ilalagay ninyong title na gusto ninyo. Halimbawa, Module 1 sa Filipino 1. Ganun po ang lalagay ninyo. Click nyo po yung reflowable. Para may sulat niyo po dyan. Itatype po dyan yung title po. Erase nyo po yung nandyan, tatype nyo po yung module sa Filipino, sabi ni Melay. Okay, kasi Filipino coordinator siya, di ba? Okay. Then, pag tapos nyo na po yan, punta po kayo dun sa baba niya yung book manager. I-click po ninyo yon. Okay. Pag nakita nyo po yung book manager, meron po kayong makikita po dyan, nandyan na po yung title ninyo, di ba? Andun na po kayo. Okay. Ang susulat po nyo doon sa author, doon sa tapat ng book title ay yung pangalan po ninyo. Halimbawa, Ginang Melanie M. Cabigin. Okay. Yun po yung susulat ninyo dyan. Then, punta po tayo doon sa publisher. Ang susulat po doon ay SDO1 Pangasinan. SDO1 Pangasinan. Okay. Then, after po nyan, punta tayo po doon sa rights. Palitan natin po yung Kotobi. Papalitan po natin yan ng Department of Education. Okay. After nyan, punta po tayo. Wala na po kayong ibang gagawin, kundi punta na kayo dun sa baba. Meron kayong description ngayon ng module na ginagawa po ninyo. Kailangan nyo i-describe yung module na yan. Kung para sa anong grade po yung module na yan, ano na cover po yan, yun po ang susulat natin po dyan sa description po dyan. Ma'am Mel, paki po.
Nakakasunod ba kayo mga kapatid? Press 1 lang po ha, pag nakakasunod kayo. Pag Dito hindi sa po, pakisabi lang po. description, ang ilalagay nyo po yung nilalaman ng inyong libro. So, ang ilalagay ko po, ang module 1 ay ginawa upang magbigay ng suplementaryong kagamitan ng mga mag-aaral bilang gabay sa pag-aaral ng paksa sa Filipino. Ayan. Tapos, maglalagay ako ulit ng isa pa o dalawang space. Ito ay binubuo ng tatlong aralin na kinakailangan matapos sa loob ng isang buwan. Ito. Okay, yan po yung description na ilalagay po ninyo yan. After po nyan, okay na po siya ang gagawin natin. Okay. Nakasunod ba kayo mga kapatid? Sino yung mga nakasunod na? Okay, marami na rin mga nakasunod. Table of contents. Next, pupunta na po tayo doon sa table of contents. Yung table of contents po, yung makikita nyo dyan sa left side po, mayroong new chapter. Pag new chapter, i-click nyo po yon. Doon po sa untitled chapter, isusulat nyo po yung chapter ng book po na pag-aaralan. Halimbawa, chapter 1, susulat natin po doon. Yung plus po. Okay. Wait. Oh. Pag nagkamali tayo, meron po dyan sa baba, sa bandang baba po, merong erasure po dyan, yung red po. Meron yan, yung delete chapter po kayong makikita. Kung nakikita po ninyo. Nandyan sa bandang baba po, sa left side po. ayun yung ginawa ko kanina. Ngayon, ito na yun. O yan. Meron na po kayo ngayon dyan, yung untitled chapter po, isusulat nyo po ngayon dyan, yung chapter ng module po na ginagawa po ninyo. Halimbawa, kung ilang chapter po siya, chapter 1 to 3, pwede nyo pong isulat. Okay, halimbawa muna, number 1. Chapter 1. Chapter 1 natin. Anong pamagat ng chapter 1? Yun po ang isusulat. Maglalagay po tayo ng ganyan. Aralin 1. Mayroong pamagat po kayong isusulat po dyan sa tabi Kaya niya. sa akin, pangalan. Okay, halimbawa pangalan daw. Okay. Meron po kayong pwedeng gawin po dyan, yung nakikita nyo po dyan sa tabi ng Aralin 1, merong plus sign po dyan, pwedeng yung subchapters po yan. Pwede nyo pong lagyan siya. Yung pangalan po na yan. Naintindihan niyo? Halimbawa, dyan sa isa, okay. Palitan natin na naman yung untitled chapters, basta reflowable po ang gagamitin po natin. Halimbawa, okay. Letter A, uri ng pangalan. Tapos, next one, meron pa ulit, letter B. Wait lang, mali na naman. Okay, pag nagkamali, balik kayo dun po sa, dun sa basurahan, nandyan po. Yung delete, nandyan sa bandang baba, yung red po na button. Makikita niyo po yun. Dito pala. Doon kayo magkiklik sa, tapat ng Aralin 1 para tatapat po siya doon sa uri ng pangalan. Hindi po doon kayo magkiklik sa sa Hindi po dito, tapat ng uri ng pangalan. Hindi po dito sa isa. Doon po sa taas. Okay, parehas po yung sub-chapters po ninyo.
Halimbawa, letter B. Ano yung letter B? Kasarian. Ang pangalan. Okay. Ay, pangalan. Ano na naman? Ulit na naman. Kung meron pang subtitle. Okay. Chapter. C. Yung C, pagsasanay. Ano? Okay, tapos ulit na naman. Tapos mga video. Ang turo. Okay, Madam Yasmin. Hello. Okay. Nawala ba si Madam Yasmin? O ako ang nawala? Type niyo po ang 1. Pag naririnig niyo po ako. Okay. So ako po muna ang Hello, Ate Ray. Naririnig ka namin. Ang nawala, naka-off ang microphone ni Madam Hasmin. okay. So ako muna ang gagawa. Ano Kausap. po? Okay. So dito po Yes, sa kindly continue, Ate chapter. May. Okay, dito po sa so natapos na po natin yung subtitle po natin. Ano po? If maglalagay pa tayo ng new chapter, just add this o click new chapter, choose always reflowable, and then type natin, for example, gusto kong ilagay ang aralin 2. Aralin 2 ay yung aralin 2 ko. Panghalip. So, another Yes, na po panghalip, yan, Ate. Okay, so susunod na gagawin natin, ulitin po natin yung steps natin dito. Add po natin dito sa left na button. Yan. Choose reflowable. And then, change po natin yan ng letter A. Letter A, panghalip panao. Panghalip panao. Yan. And then, next na naman, letter B. Panghalip pananong. Pananong. Oops. Oh, okay, so nagkamali po tayo dito, di ba? Nakita nyo hindi po siya kasing ganda nung una nating ginawa. So ano pong gagawin natin ulit? Just click the box and then erase po natin siya. Dito sa bottom, itong click ko. Dito nakikita nyo po yung cursor ko. And then, click yes. Babalik po tayo doon sa ginagawa nating chapter. So, yung subtitle natin o chapter natin, i-click po natin yung main para mag-align po siya, mag-realign po ano. Okay, so yon nakita nyo po. And then, add po tayo, panghalip. Okay, so pagsasanay ba? Panghalip pananong. Okay, so gagayahin ko na rin po yung dito sa letter C at D. Teka, hindi ko nalagyan ito ng ng D. Ayan. So gagayahin ko na po yan. Reflowable po ulit. And then letter C. Pagsasanay. Another button, click add, and then letter D, mga bidyong panturo. On. Okay.
Okay, be careful po tayo sa pagta-type natin. Okay, for example, tapos na po tayo dyan. And then, okay na po yan. Makikita nyo po dito sa customize po yung ginawa po natin. Pero, ayan, punta po tayo sa customize. Okay po natin yung how to customize. Okay po natin yung button. And then, makikita nyo po dito yung mode, web, mobile app. Kung ano po yung ginagamit nyo. And then, yung platform kung paano nyo gustong i-view yung inyong ginawa. Okay po ba? So yan, gusto niyo pong i-full view, desktop screen. Kung ano po yung gamit ninyo, pwede po yan. Ayan, tingnan nyo, naging ano siya, parang laptop. So yan yung una nating ginawa. Pag tinignan nyo, pag clinic nyo po siyang ganyan, ito po ang lalabas. Okay, so yan po yung ating ginawa. Paano po tayo pupunta doon sa pagta-type po natin? Babalik po tayo ulit doon sa edit. Dito po sa left side sa taas. Ayan, so nandito na po tayo. Okay, so gagawa na po tayo ngayon ng book book cover po natin o yung hardbound. Yan. So Madam Masmin, nandyan na ba siya? Wala pa? Sortimat, ma'am, oh. Wait lang ha, kasi po, meron pa akong ginagawa po sandali. Sige, ikaw na lang muna ha. Okay po. So, gagawa na po tayo ng book cover natin. So, kinakailangan po natin na maging simple lang, precise po yung ating lalo-lalo na po sa mga lower grades para makita po natin yung kahalagahan, makita po natin yung talagang ipapakita natin doon sa ating book. So, ulitin ko po. Wait lang. So, dito sa edit cover image, ito nakikita niyo po ba ito? I-click po natin yan. Gagawa po tayo ng book cover natin sa pamamagitan po ng PowerPoint. So, ito po, gagawa po tayo PowerPoint. Open ko muna yung PowerPoint ko Okay, so makikita po natin naka-portrait po ito. So, dapat i-convert po natin itong slide po natin sa portrait kasi naka-landscape po siya. So, how to do that? Let's go to design and then choose po natin yung slide orientation portrait. Ito ang ating i-click yung portrait po. Nasusundan po ba ako? Hello, nasusundan po ba ako? Madam Len, naririnig po? Yes. Yes, ma'am, naririnig po kayo. Okay, so nandito na po ako ngayon sa slide. Okay, paano gagawin? So, ang makikita natin dito, babalik tayo doon sa home para mag-i-insert na po tayo ng ilalagay po natin sa book cover natin. So, unahin po natin yung ito. Okay, kung para saan po yung ating gagawing kung para sa grade 1, grade 2, ganyan. Yan. Gusto ko white muna. Tapos lalagay po tayo diyan ng baitang isa. Bakit wala akong
by isa. Yan. So, i-ano natin, customize po natin yan. Ilalakihan natin. Parang ito yung ating, ayan, ayaw niya. Ito tayo sa home. Palakihin po natin. Ayan. And then, lagyan din po natin siya ng, remember po, mas maganda daw po yung kulay ng ABS-CBN. Alam niyo po ba yon, yung red, blue, and green. Kapag gumagawa po tayo ng ating presentation, para mas simple, mas precise po yung ating gagawin. So ito, pwede po natin siyang i-text to fill para meron siyang kulay-kulay. O gusto ko red. O, tapos, pwede rin po natin siyang lagyan dito sa fill shape, sabi niya. Ayan, masakit sa mata yan. Ayan, siguro ito, maganda ito. Baitang isa. And then, gagawa po tayo insert po tayo ng ating, yung title po natin, title page po natin. How to do that? Insert. Insert. Nasa insert na ba ako? Okay, so dito sa insert, tapos word art. Ayan. Actually, meron po ito, pwede po kayong gumawa ng inyong book cover sa pamamagitan ng Adobe, Photoshop, pero pag wala po tayo nun, mas maganda na po na gamitin natin ang PowerPoint presentation. Okay po. So dito hanap po tayo ng, ito ang gusto ko, black. Okay. So, add po natin yan. Module 1, ang aking title is Module 1 sa Filipino. Filipino 1. Yan. So, isi-center lang po natin yan. Yan. Kung okay na po yung design ninyo, susunod na po yung ating, para mas maging catchy po yung ating, 'di ba kapag pag maganda po yung book cover po natin ay talagang gustong-gustong basahin ng mga bata. So, ang gagawin niyo po, mag-i-insert po tayo ng image para doon sa picture. Image nga. So, punta tayo sa insert and then picture, click niyo po yung picture. Hanap po kayo ng prepare nyo po na image para sa inyong cover page. Yan. So sa akin, nilagay ko po sa desktop. So yan po ang makikita ninyo. Nilagay ko po doon sa Kotobi Images and Documents. Ayan. So yung nakikita niyo dyan, saan yung nilagay ko? Ayun. For example, ang gusto ko ay, example lang naman, bang maganda dito. Kunwari, ito, gusto ko ito. Ngayon, i-insert po natin siya dito ito, click nyo po yung insert. Tadan! Nandyan na po sa ating slide. Okay? So, ang gagawin po natin dyan, i-send backward natin. Yan. Tapos, i-resize lang po natin kung naliliitan kayo. Hindi masyadong maganda yung ko. For example lang naman po ito, di ba? Ayan. So, ganyan. And then, syempre, dito sa baba natin, ilalagay po natin yung author. So, sino po yung author? Syempre, kayo po. So, maglalagay na naman po tayo ng text box po dyan. Ayan. At ilalagay po na parang maliit. Wait lang. Wag na lang po yun. Ito na lang si insert, tapos si shape na lang.
Ito. Ayan. So, ito ay lagyan natin ng text box para makapagsulat po kayo dyan, no? Sige. So, isusulat ko po ginang Melanie M. Cabigen. Dahil ako po ang author. Okay, wala kayong magagawa. Charot. So, dito po, isi-center po natin yan. Center, yan. Tapos, palalakihin din po natin dito po sa home. Ayan yung mga toolbars po natin. Dito tayo sa sa font. I-customize po natin. Mas maganda yung mas nakikita, no? And then, palakihin po natin ito. Pwede nyo pong gamitin ito, pwede nyo pong gamitin ito. Okay? Pero ang mas prefer ko, ito na lang para mas madali. Ma'am Mel. Okay. Okay po. Ikaw na po ba? Kay Ma'am Melanie. Yes. Ma'am Narinig Melanie. ko. Opo. Naririnig ko Ma'am po. Sige po. Dahan-dahanin mo lang para hindi rin sila mabigla. Kasi baka mamaya mawala na yung mga kasama natin. Okay? Naririnig Okay, ko okay. Sige may po. ginagawa lang ako. Mabilis ba? Sige, okay. Sige. Sige po. Salamat. So, ulitin ko po ulit. Kung pag nagkamali po tayo, pwede po tayong mag-undo. Saan yung undo? Dito po sa left side na naman sa toolbars. Ayan. So, i-undo po natin siya para makita ninyo po. Paano maglagay ng mag-insert. Insert po tayo sa shapes. Ayan, ito. Kahit anong gusto niyo pong pero mas maganda po, professional tignan yung itong rectangle. Ayan po. And then, paano po kayo magsusulat dyan? Just click ulit, punta muna kayo ulit doon sa taas sa toolbars and then click text box. Ayan, lalagay po natin dito. And then, magsusulat na po tayo. Ginang Melanie M. Cabigen. Ayan, so, i-customize po natin, palakihin natin, at isentro po natin. So, dito po sa toolbars natin, para mapalaki po natin, mas maganda yung effect niya, punta po kayo sa font. Yan, kung may nakikita kayo dyan, maraming font yan, yung style, font style, kung baga. Ang gusto ko is yung Arial Black, and naka-center na siya, pero mas gusto kong medyo malaki. Kung ganyan po ang nangyari, i-stretch nyo lang po siya. Ayan. And then, dito po ulit sa toolbar, click po natin yung center. Ayan po, yung kung paano yung orientation niya, center po natin. Ayan, so, next po ay paggawa o pag-insert po ng logo. Okay, syempre, mas maganda po kung makikita po yung logo ng school natin or school ng logo ng ating SDO1 ng ating division. So how to do that? Again, go to your toolbar and click insert, go to picture, and hanapin po natin sa inyong system, okay, ang inyong picture ng or logo na ilalagay po natin dyan. So, ang gusto ko po na ilagay ay ang ating logo sa ating, okay, so nakikita nyo na po. So, syempre, saan po natin nakikita lagi ang mga logo? Dito po sa right side or left side ng ating, or sa center, sa taas, bandang taas. Ano po?
So, yan, pwede nyo pong i-resize, ganyan. O, yan, nakikita nyo po yan. Ito. Diba, nakabox siya. Pwede nyo po siyang i-resize na ganyan. So, next po, kunwari, yan lang. O kung gusto nyo pang lagyan ng iba pang logo o images, balik lang po kayo dun sa insert, and then picture, tapos hanapin nyo po doon sa system ninyo kung saan nyo po nilagay ang inyong image na ilalagay or i-input. Okay, so, ano lang ito, sample lang po ito ng paggawa. So, ang gagawin po natin how to save this is click dito sa left side ng computer niyo yung file and then save as. Okay po. And then file name, sabi niya, ang ilalagay ko po ay presentation, book cover, cover page of Kotobi. Ayan. And then, afterwards, meron po kayong makikita dyan yung save as type, di ba po? Hindi po natin siya i-save na ganyan yung format, kundi i-click natin yung dulo, and then hahanapin po natin yung katulad ng ginawa po natin kahapon as JPEG file interchange format. So, click that, and afterward, save it. Okay? Do you want to export every slide in the presentation or only the current slide? Of course, isa lang po yung ating ginawa at isa lang po ang ilalagay natin sa cover page po natin. So, let's click the current slide only. Tadan! Okay, meron na po tayong ating book cover. Balik po tayo kay Kotobi. Okay, so how to put your or place your cover page image here dito sa left side. Ayan, so click nyo po yung edit cover. Madam Hasmin, nandyan ka na po ba? Okay po, kararating lang. Okay, Okay. edit lang yun. Click nyo. Okay, so hindi ko alam kung saan po nilagay yung Hanapin mo aking dyan. ginawa. Nasa desktop siguro. Ano ba yung nilagay ko? Kotobi. O, di ba? Book cover pala. Book cover. Kung hindi po natin sure kung saan po natin inilagay, pwede po natin i-search ito sa search bar dito sa taas. Okay. Cover page po. Come on. Cover page. Ito ata. Cover. Wala. Ito lang. Ulitin ko File, save as. Okay, so file, ang ilalagay natin ay, mabigay nga kayo ng module na lang. Module 1. Cover page. Okay, tapos, ulit, i-ano natin sa JPEG. Okay, so nilagay ko pala sa documents dito sa taas. Ayan na, user Melanie documents. Sabi niya. Ngayon, para hindi na tayo maghanap, punta na tayo sa desktop. Ilalagay ko po sa desktop ko dito sa taas. No? Click ko po yon. So, ganun lang po ang gagawin. Tapos, save natin. Okay, ulitin natin current slide only. So, tingnan natin. Desktop.
Ayun. So, nakita nyo na po ba ito? Module 1, cover page. So, click nyo yung ginawa ninyong, kinonvert nyo into image, yung ating ginawang cover page, and then, open. At meron na po tayong book cover. Yan. So, meron po ba kayong katanungan? Madam Hasmin, may katanungan ba sila? Medyo hindi ka daw si Madam Ginaline ng konti. Medyo? Hindi lang kasunod Ginaline. Maya lang natin sila. Okay, okay po. So, kayo na po ba ang susunod, Madam Asmin? Dito na po tayo sa Aralin 1. Yung paglalagay na po ng ng PowerPoint. PowerPoint na po tayo. Ako ang mag-present. I-off ko na po yung akin, ma'am. Oh, sige. PowerPoint. Sige na. I-ano mo na. Saan na? Okay. Hindi ko makita. Okay. Wait lang. Stop presenting pala. Okay, nasan na? Yung PowerPoint mo na, Mel, ha? Ay, PowerPoint ko po muna. Oo, yung PowerPoint mo na, ta. Hindi ko pa buksan yung computer ko, naghang nang iniwan ko dito sa bahay. Ituloy na lang Parating po ko natin lang. yung tutorial. Oh, sige. Okay lang. I-ano mo lang. Kasi yung PowerPoint ko sana, naghang yung laptop. Okay po, wait lang. Ano ba yun? Okay po. So, ang susunod po natin na gagawin ay mag-input na po tayo sa Aralin 1. Yan. Aralin So, mo, mag-encode ka na lang. Opo. So, instructan niyo po ako, ma'am, kung ano yung gagawin ko. Sige po. Okay, pindutin mo yung unang chapter. Sundan natin siya, ha? Unang chapter muna tayo. Then, para lang kayo nagpa-type doon sa computer po ninyo, ganun pa rin siya. Pili lang kayo ng font size, font style, font size, tapos isa-center nyo muna syempre kasi chapter, yung heading ng chapter siya. Kaya, isa-center po natin siya ngayon, tapos, medyo malaki ng konti, tsaka naka-bold po siya pag gumawa tayo ng title po din sa chapter 1. So, font muna tayo, Madam Asmin. Ano ang gusto mong font? Okay, font. Times numeral? New Roman. Times New Roman. Times numeral. Sige, ayun. Ano size po niya? Size 14 or 16? Either ganon. Basta medyo malaki ng konti para pag tingnan natin sa kutobi, reader natin, malaki siya. Okay po. Okay, so dito po yung working area po natin. Ito na po tayo. Going to start typing your content. Okay. So, type po Yung natin, Aralin Aralin 1 pangalan. Okay. Pangalan.
Okay, tapos, baba natin. Then, Isa-type na tayo nung i-describe natin yung araling 1 natin. ilagay po natin dito sa left, no? O, So, after, punta po basta tayo center lang dito. yung title sa left side. Nandito na tayo, Madam Asmin. Oo, nasa left side na tayo, magta-type ka na. Mayroon siyang bago- lang intention siguro. Intention ng Okay, mga so, 3 or 2. paalala lang po, ang Kotobi author po, wala po siyang indention, kaya kailangan po natin mag-backspace Spacebar. ng spacebar ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, let's do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay, then And magta-type ka na. Magta-type na po tayo. Ang pangalan ay tumutukoy para sa Sa tao ngalan ng bagay, lugar, po o kaya pangyari. o para sa ngalan ng No? tao, Tao. bagay, hayop, o pangyayari. O at pangyayari o at pangyayari. Okay. Tapos, ito ay maaaring dito po, pwede, kung meron na po kayong recent na documents na tungkol sa lesson niyo po, kunwari, nasa documents po ninyo, nasa Word po, pwede nyo po i-copy-paste na po yun. Pwede siyang copy-paste po dito. Para hindi na mahirapang mag-type. Opo, Meron ito tayong ay PPT po. maaaring magsimula na sa malaking letra, lalo na kung tumutukoy sa tiyak na ngalan. Ito ay pwede nyo pong i-try po itong ginagawa po natin. Pagsimula, i-type nyo po lahat para meron po kayong para exercise po, guide. Parang guide lang ninyo. Kahit na yung output ninyo, iba yung topic ninyo. Katulad ng presentation ko sana is about sa science, about matters. Simula sa maliit na letra kung tumutukoy naman sa titiyak na ngalan. Okay. Gusto po natin na maging interactive po itong ating ginawang Unit ninyo. Bali, yung gagawin ni Ma'am Melay na lang po, ako na lang po yung sasabi muna, tapos i-click na lang ni Ma'am Melanie po. Para interactive po yung ginawa ni Ma'am Melanie. Halimbawa na lang po dyan sa tonight po ni Ma'am Melanie, yung ngalan ng tao, halimbawa. Kailangan nating i-emphasize yung ngalan ng tao. Okay. Halimbawa yan. Tapos, click natin yung dyan sa right side po ninyo, mayroon kayong nakikitang link. Mayroon kayong nakikitang link. Okay, click din ni Ma'am Melanie po yun. Yung ngalan ng tao. Pa-click Ma'am Mel. Okay. Pag na-click na po ni Ma'am Melanie po yun, mayroon na kayong makikita po doon na mayroon dyang to website, to book location, meron kayong pop-up message, merong audio, merong action, merong attachment. Ang pipindutin po ninyo yung pop-up message po. Okay. Punta tayo muna dun sa pop-up message. Meron kayong makikita dyan, merong text, merong image.
Ang gawin lang po na natin dyan, pwedeng tagnalan ng tao, text muna tayo, punta tayo dun sa message box, magsulat po tayo dun ng mga names ng mga tao. Pwede rin to. Pag kung pipiliin natin yung text po. Pero pag tao, pag image po yung pinili natin, punta po tayo dun sa mga downloaded na pictures po na ninyo. Meron kayo dyan sa laptop po ninyo na nakasave. Tapos mag-add image lang po kayo. Ganun lang po yung kadali. Pero unahan mo lang po muna natin yung about sa text po muna para mas maintindihan po ninyo. Balikan po ng ni Ma'am Mel po yung text. Limbawa, Pedro, Juan, ganon. Yun po yung gagawin ni Ma'am Melanie. Naka-capital syempre yung pangalan. Wait lang po. Sige po. 1. Pag nakakasunod po kayo, press 1 lang po ha. Pag hindi po, sabihin lang po ninyo sa amin. Melanie, Chris. Yan. Ganyan. Tapos, after po ninyo may lagay po yung mga pangalan po yan, sa text message po yan, click create po. Mangyayari, titignan na ninyo po yung tao kanina na naka-black, naging blue na po yung yung kulay po ng letter po niya. Kung papansinin niyo po ninyo ngayon. Pag ipipindot niyo po ngayon yung tao, Okay, so punta muna tayo sa customize, madam. sige. Customize muna. Para So, makita po customize nila. para makita ninyo. Sige, customize. Customize para balikan po niyo yung ginawa ninyo po. Okay. Maliit, di po ba? Anong mas maganda? Dito tayo sa desktop screen. Sige. Okay, yung cellphone, pwede rin. Cellphone, tingnan Cellphone na natin. isa. Cellphone, yung isa, patayo mo yung cellphone. Ano na lang po, Madam May, full view na lang. Full view na Okay, lang. pwede rin. Maraming kasi silang pagpipilian dyan eh. Yes, para mas makita po nila. Yan. Okay. Ayan po. Ayan. Sige. Ang pangalan, pag Pag din, pinindot mo yung tao, may lalabas po dyan. Yan na yung pop-up text po. Yan. Nakita nyo na po. Lumabas po yung mga tinype na text po, yung mga pangalan po ng pinindot nyo yung tao. Meron example po siya. Hindi na po tayo magsusulat ng mahabang-mahaba na mayroong mga example. So, pindot na lang po nila yung pop-up message po. Makikita na po ninyo. parang element of surprise po yun para mas gaganahan pa silang ibasahin yung ating libro. Ano po? Okay, madam? Okay, next po. Balik po tayo sa edit po. Balik po tayo din sa edit. At least muna tayo sa customize po. Okay. Then, dun tayo sa bagay. Yung mga Madam, ibang words po dyan. Wait lang po, Madam Asmin. Kung Balik po tayo sa pangalan. Ano po? Sige. Kasi ito yung i-highlight po natin yan. And then, ito dahil electronic naman po ito, pwedeng italicize or bold. I-bold or lagyan po natin ng kulay. Paano Pwede rin. doon? Text color. Ito sa toolbar natin. Gusto ko red. Nag-red na ba? Ayan. Gusto din natin siyang Tapos bold. para ma-emphasize po natin yan. Bold. Po natin. And then, mag-link po tayo, Madam Asmin. Oo. Link mo. Okay. Pop-up message. Click pop-up Tapos message. text ulit. And then, text po ulit. Text. Ayan. So, ano pong ilalagay po natin dito, Madam Asmin? Ang pangalan. Ang ilalagay po natin dito yung mga yung mahirap na terminologies, pwede po natin siyang Pwede rin. explain Meaning. dito. Yan po ang niya, ang gamit po nitong link ng pop-up message. Okay, so pangalan ay tumutukoy
para sa tao. For example, ito, ang pangalan ay tinatawag ding noun. Maikli. Yan. Tapos, after nyan, Lagyan natin create na ulit. Ulit. red. Okay, so, ganyan po siya size. Create din po ulit. Yan. Okay. Madam Asmin, dito naman po, maglagay po tayo ng image naman. Okay, sa bagay. Okay, image naman po tayo dyan. Highlight mo muna yung bagay, then punta kayo ulit dun sa link. Mag-bold muna ako, Madam Asmin, ha? Yan, Oo. tapos link. Kailangan nakabold talaga yan. Okay, so dito After naman. ng link, message po ulit tayo, tapos punta na tayo dun sa image. Yan, Madam Asmin. Nakita nyo na. Add image na po tayo. Okay, add image tayo. Hanap po kayo dun sa desktop po ninyo o kaya dun sa mga nakasave po na pictures dyan po sa inyo ng mga bagay na yun yung mga pictures na pinaprepare na namin po sa inyo. Kaya halimbawa yung bicycle, o kaya yung books, o kaya yung clock. Okay, yan. Then, add image yun. Tapos, pag ayun yung image na yun, pwede rin yung i-click yung remove para palitan ninyo. Pwede rin yan. Kung ayaw nyo yung nailagay ninyo. Halimbawa, ang ipipindot ninyo bicycle, ay napindot ninyo yung clock. O i-remove mo, palitan mo, alisin mo yon. Pwede rin po yan. Tapos add image ka ulit. Pero gusto ko yung Balik-balikan mo lang yan. Sige. Basta gusto mo yung bisikleta. Sige. Tapos create. Oo. After nyan, sunod na naman natin yung hayop. Okay. Highlight mo, bold mo siya, then click yung link. Pop-up message. Image. Add image. Hayop na po ba yun? Hayop na. Yan, create. Then, yung puok, yung lugar na po tayo. Image. Add image. I-choose na naman tayo dito. Yung lugar na po yan po. Na po. Yung lugar, ito, download ito. Ulitin ko, baka hindi siya nag-ano. Okay. Last na po. Ayan. Okay, bold. Highlight, bold, and then pink. Pop-up message. Choose image ulit. And then add image. Okay. Birthday po ba yun? Ito Pasko. Pwede Pangyayari. na ba? Pwede na ba itong Pasko? Pwede rin yan. Pangyayari yan. Pwede rin yan. Okay. So, yun na. Parang Yun na. tingnan natin ulit ito. Punta na naman tayo sa Customize. 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 Okay. So, full view ang ginamit po natin dito para makita ninyo kasi yung laptop medyo blurry. Yan. So, kapag click po natin yung mga naka-highlights, ayan, may lalabas po dyan na pop-up up. Ang pangalan ay tinatawag ding nouns English. Ayan. Para maging mas interactive po siya, ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Kapag click po natin yung tao, pwede po kayong maglagay ng image at kung gusto niyo naman ay text lang po. Pedro, Juan, Nina, Chris. So, bagay, then may nag-pop up na image na bisikleta. Dito din sa hayop,
Aso, puok, nangyayari. Okay po. So, balik na po tayo, Madam Asmin, sa edit. Mag-insert. Balik na tayo sa edit. Okay, dyan na po tayo. Okay. Insert ulit tayo. Pwede na rin, after nandyan, pwede rin pumunta tayo dyan na bigay tayo ng mga ibang samples, kung mayroon kayong ibang examples. Ayan. So, pag ganyan po, pag dito lang po siya, pangit po siyang tignan, kaya i-double po natin yan. And then, i-copy lang